Purihin natin ang malakas na malakas si Yahweh El Shaddai. Yung malakas sa Hallelujah! palakpak para sa Panginoon. Amen. He is worthy of all praise. Amen. Ayan, sige po, pansamantala po tayo makakaupo. Ayan. Naranasan po ba ninyo ang pagkilos ang presensya ng Amen. Diyos sa ating buhay? Amen. Napuspos po ba tayo ng kapangyarihan ng Diyos sa ating pagpupuri sa Kanya? Naranasan ba ninyo ang presensya ng Diyos? Amen. Yung nakaranas ang presensya ng Diyos sa asang dalawang kamay, iwagayway, sumigaw ng Praise the Lord! Praise the Lord. Purihin po natin ang malakas na palakpak ang ating Panginoon. At dahil wala pa, Sister Andy, ang ating minamahal na pare, tayo po muna ngayon ay dadako sa mga buhay na patotoo ng ating mga kapatid na nakaranas ng himala, tanda at kababalaghan na ginawa ni Yahweh El Shaddai sa kanilang buhay. Amen. At ang una pong magpapatotoo mula po sa Baclaran, Parañaque City. Sister Armenda Malang. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid, kay Yahweh El Shaddai, kay Brother Mike, saka Sister Belen, sa kanyang pamilya at mga anak, at sa inyo pong lahat na nandirito at nasa mga radyo sa kasalukuyan. Unang-una po kung aking ipagpapasalamat po ay ako'y tinawag ni Lord, ginamit niya ang aking kaibigan na madalas niya akong niyayakag pero hindi ko siya pinakikinggan, parang hindi ko alam na ganito pala, ibang-iba po dito sa loob ng gawain. Halos 1 taon lang po ako, sa totoo lang. Pangalawang buwan pa lang po, biniyayaan niya na po ako ng napakaraming bagay. Una po, ang aking mga anak ko ay nagpagpatapos ko po. Ako po ay nagkaroon ng mabuti at napakabait na brother husband. At ang mga anak ko po ay mababait din po dahil pinalaki ko po sila sa tamang kaugalian. Ang pangalawa ko pong ipagpapasalamat po, Lord, simula nang sumama po ako sa ministering ito, ako po ay naging alagad ng aming simbahan sa shrine ng Redemptorist. Sabihin ko na po, ang totoo po, mahirap po talagang maglingkod sa Kanya, pero tinawag niya ako, galing din po sa aking kaibigan, pinasasalamatan ko po, sinabi niya na may kailangan doon. Nag-training po kami, lubusan, at ngayon po ako'y nagsisilbi sa kanyang shrine. Salamat po doon. Pangalawa po ay nararamdaman ko sa aking sarili, bakit may mga tao nagpapadasal sa akin. Sa awa ni Lord, ni Yahweh, kada padasal, dinadasal ko sila, kinukuha ko mga pangalan. Lord, salamat po, pinagagaling mo po sila at nagpapasalamat po sila. Meron po ako kaibigan sa abroad, hiniling niya sa akin na ipagdasal ko siya. Ayun po, nagpasalamat siya sa akin at gumaling siya. Ito po isa pong himala, totoo, lahat ng ipagdasal ko, gumagaling po. Di ko alam, tama po yung sabi ni Brother Mike, lahat tayo may power. Power ng pagpapagaling. At yan po'y labis kong pinasasalamatan sa inyo, Lord. Ang apat po ay yung lupa pong binibili ko sa mga kapatid ko. Ngayon, ipinagkaloob na nila sa akin. Salamat po kay Yahweh. Talaga pong nagdamdam ako dahil parang ayaw ibigay nila sa akin. Pero ngayon po, pinagkaloob na nila ng buong puso. Salamat po, Yahweh. Yun lang po. At marami pa pong iba, hindi ko na po matandaan. Para mabigyan ko naman po yung aking mga kapatid din. Salamat po, Yahweh. Salamat po. Purihin po natin muli ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Tunay nga, Sister Angie, na walang sino mang naglingkod sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Amen. Amen po ba? Alam ng Panginoon yung kalooban natin, siya ang nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya naman, nakakatuwa pong pakinggan na nandito siya dahil inakay siya. No? Kaya po patuloy tayong mag-akay. Sabi nga po, ang pag-aakay ay pinakamasam yung handog natin sa ating Panginoon. Ayan, kahit isang kaluluwa, dalawa, napakahalaga po niyan, tuwang-tuwa po ang ating Panginoon. At kapag nakapag-akay tayo, libo-libong anghel ang natutuwa at nagagalak sa kalangitan.
Amen. Kung ang mga anghel ay natuwa at nagalak sa kalangitan dahil nakapag-akay tayo ng isang kaluluwa upang madala natin sa gawain ng Diyos, upang manalig at sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, higit na natutuwa at nagagalak si Yahweh El Shaddai. Amen. At Sister Hallelujah. Angie, kapag natuwa si Yahweh El Shaddai, hingiin mo na anuman ang iyong prayer request. Hindi ka mabibigo sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. At ang susunod po, mula naman po sa Dasmariñas City, Cavite. Sister Flora Hernandez. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na po kayo, brother. Sister, ito po patutuko sa inyo ngayong gabi. Sa totoo lang po, linakasan ko lang loob ko. Parati po kami pupunta rito mag-asawa, akit na po siya sa diabetes. 4 na beses ko po siya dinala rito. Nandito po kami sa harapan. Yung huling-huli po, nandyan po kami. Matanglay na po yung mister ko. Pero alam niyo po, nag-usap kami ng mister ko, kung sakaling sinong bawiin sa aming dalawa, maglingkod kami kay El Shaddai. Sabi po niya, ayaw kung ikaw ang mauna, kasi andyan ka na kay El Shaddai. Alam niyo po, namimiss ko pag nakikita ko itong El Shaddai na ito. 40 days po niya sa October. Nung auno po siya sinugod sa ospital, ibinaba po siya ng bahay. Wala na po. Asingko na po siya namatay. Pinaglaban pa rin po namin siya. Alam niyo po, hindi biro po pala po mawala ng isang ama ng tahanan, lalong na't marami kayong anak, 8. Pero nagpapasalamat po ako sa mister ko. Nilabanan niya po ang mabigat niyang karamdaman. Nakasama po ako. Inihiling ko po sa El Shaddai. Sabi ko pa, huwag akong tawagin mo. Si El Shaddai lang makakagaling sa'yo, hindi ako. Asawa mo lang ako. Sabi niya. Inebin po siya, inilibing. Nanginginig po. Patawarin niyo po ako, pasensya na po kayo. Ngayon ko lang po nilakasan ang loob ko. Matagal na po ako naglilingkod kayo sa Shaddai. Natigil lang po dahil siya po ay inanuan po ng karamdaman. Marami pong pagsubok na ibinigay sa aming mag-asawa. 10 ng mga anak kong 8. Alam niyo po, Lord. Alam niyo po, brother and sister. Pinalaki po namin ang mga anak ko nang naayon sa Panginoon. Kasi po, yan ang sinasabi ni Brother Mike. Sabi ko, Lord, pagdating ko sa bahay, naaway ako ng mister ko. Ano ba yung El Shaddai na yan? Sabi ko, paawayin mo ako, wag lang El Shaddai. Pero, nung bandang uli po, nung siya po ay malagutan ng hininga, hindi ko po bininalis itong panyo nito sa kanya. Lalo po sa paa niya. Pero alam niyo, mag-aampo po siyang tinanggap. Namimiss ko lang po kasi nandito kami sa harapan. Sabi ko, bahala na pa sa susunod. Kahit anong mangyari, doon ka malagutan sa El Shaddai, dadaling kita. Hindi po namin nakayanan. Sinugod na lang po namin siya nung uno. Marami pong salamat, Lord, dahil maganda po ang pagpanaw niya. Dahil binigyan po kami ng maraming biyaya sa mga anak kong 8. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. 8 po anak ko. Napakaswerte kong magulang. Sana po mangyari din sa inyo. Sana po, alam niyo po, kung anong ginawa ni Lord sa akin, na pinagapan niya ako sa hirap. Pinagapan niya po ako sa hirap. Pero ito po, inangat niya kami. Ang daming biyaya pong pinagkalob niya sa amin. Siksik, liglig at umaapaw pa. Marami pong salamat. Sorry po. Thank you po. Thank you, sister. Purihin po natin ang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Tandaan po nating lahat, sinasabi ng banal na kasulatan na anumang problema, pagsubok, mga suliranin na ating pinagdaraanan, ang Diyos ang laging nagko-comfort sa atin. Amen. No, bibigyan niya tayo ng katatagan at kalakasan sa ating pagtitiwala sa Kanya. Amen. Sister Agnes. Sister Angie pala.
Hallelujah. At ang susunod naman po, ayan, mapalad po tayo. Isa pong lalaki. Mula po sa Moonwalk, Parañaque City. Si Brother Enrico Ricablanca. Purihin ang Panginoon. Thank you, sister. At magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong kapatid na nagpupuri po sa Panginoon. Sa gabi pong ito, nais ko lang pong purihin ang Panginoong Diyos, si Yahweh El Shaddai, sapagkat napakabuti po niya. Alam niyo po, ang pagtayo dito, hindi napakadali. Para po ako na malarya sa lamig. Talagang malamig po ang loob ng lugar na ito. Hindi ko po sukat akalain na mabigyan po ako ng isang opportunity sa ganitong pagkakataon. Dahil last week, hindi po ako nakaabot sa pag-share. Gusto ko pong ibahagi ng napakarami pong blessing ni Lord sa aking buhay. Binigyan niyo po ako ng isang business na napakaganda. Napakadali pong kumita ng pera. Sabi nga po ni Brother Mike, meron pong pagpapala na hindi pinaghirapan ng masyado. May malalim po yung Tagalog ko meron po akong maliit na opisina doon sa aking tindahan. Every morning, before na ako pumasok sa aking hanap buhay, nakaugalian ko na po ang mag-pray at mag-Salmo 91. Every day na ginagawa ko po ito, 4 o'clock in the morning, hindi po ako nagsawang manalangin lagi. Dumating po yung time na nakalimutan ko na po itong prayer request kong ito. Subalit every morning, gumagawa po ako ng prayer request doon po sa aking maliit na opisina. Ang sabi ko po, Lord, bigyan mo po ako ng isang business pa. Parang madagdagan po yung aking hanap buhay. Hindi ko po akalain na sineryoso po pala ni Lord yon. Binigay niya po sa akin na hindi ko sukat akalain. Isang business na wala po akong sapat na puhunan. So in other words nagtiwala lang po ako kay Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng isang magandang lugar. Na yung lugar na yun ay maraming tao at magandang negosyo. Sa madalit salita po, nakita ko po yung isang lugar na poreless. Sabi ko, ito yung pwestong gusto kong kunin. Sabi ko, Lord, kulang ang budget. Kailangan renovation. Alam niyo na magpa-renovation, very expenses. Sa madalit salita po, nagkausap po kami ng owner, natapos po, pinaganda ko, at hindi po ako doon nag-umpisa yung pagpapala Maraming pagsubok. Siguro 3 weeks pong hindi nag-click yung business. So madaling salita po, yung kita, balikpunan. Hindi po ako nagsawang gumawa ng prayer request. Every day, every morning. Pag dumating po ng 3 linggo, maniwala kayo sa hindi, sabi ko, Lord, padalhan mo ako ng maraming customer. Maniwala kayo, para pong blockbuster yung business. Ang dami pong tao, na-shock po ako. Sabi ko, hallelujah, salamat Lord. Alam niyo, umpisa nung araw na yun, Monday, up to now, lagi pong puno yung aking maliit na restaurant. Do you believe me, brother and sister, tonight? Inahamon ko po kayo. Huwag na po kayo mag-abroad. Ang ganda po ng Pilipinas. Sa totoo lang, napakaganda po ng Pilipinas. Hindi po kaliitan isang tao na ikaw'y mahirap, na ikaw'y walang puhunan. By trust lang po kay Lord. Prayer. Pero wag po kayo magpiprayer nang hindi po kayo gumagalaw. Mag-pray ka nang ikaw'y gumalaw. Darating ang tulong ng Diyos. Siguro po hindi natatanong, dati po ako may business na kainan. Nagpahinga po ako ng 8 taon. So sabi ko, Lord, pinrovide niya lahat yung pinansyal, lahat po ng gamit bago. Ultimong sa kutsara, hanggang sa lutuan, hanggang sa upuan, etc. Lahat po, brand new. Alam niyo, ginamit na pagpapala? Yung anak ko po, ginamit ni Lord, na yung isa kong anak na stewardess. Nagulat po ako pero meron po akong pera, hindi ko po magalaw. Dahil po sa project kong gagamitin. At napaiyak po ako dahil napakabait po ng Panginoon. Maraming salamat po, Yahweh El Shaddai. At kayong lahat nandito, alam ko may prayer request kayo. Mali nyo ngayon, darating ang kahilingan nyo. Amen? Magandang gabi po sa inyong lahat.
Tunay nga, Sister Angie, na talagang pag tayo ay taimtim na nananalangin sa ating Panginoon, anuman ang ating panalangin ay ibibigay at ipagkakaloob ng ating Panginoon. Sabi nga ng Biblia, huwag tayong mabalisa, magtiwala tayo sa Kanya, magpasalamat at taimtim at palaging manalangin, at tayo ay tutugunin ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Amen. At saka kapag mayroon tayong pinapanalangin sa Panginoon, be specific po. At huwag tayong mag-aalinlangan. Nakaka-inspired po yung sinabi ng ating kapatid, amen. Hinahamon niya po tayo, no? Na kung ano man yung hingi natin sa Panginoon, manalig tayo at magtiwala, na ipagkakaloob yun sa atin ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Naniniwala po ba kayo na sa ating mga Hallelujah. prayer request, panalangin at kahilingan, tayo ay tutugunin ng Diyos? Amen. Itaas ang kamay ng mga naniniwala na sa gabing ito, tayo ay tutugunin ng Diyos. Amen. Iwagayway ang kamay. Sumigaw na, praise the Lord! Praise the Lord! Ayan, burihin natin ang malakas na palakpak ang ating At Panginoon. mula naman po sa Gugo, Kalumpit, Bulacan, Sister Anacleta de Belen. purihin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Ito po, ako po ay nagpapasalamat sa maraming biyaya po na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Hindi lang po ako ngayon nakapanik, ngunit ito po, gustong-gusto ko pong ibahagi sa inyo upang maging pagpapala po ako sa inyo. Ang ginawa po ng Panginoon sa akin, kanina po, talaga pong gustong-gusto ko pong maka-attend kasi po noong Sabado, hindi po ako naka-attend. Pangako ko po kay Lord, kung regular po ako a-attend sa malaking gawain, hindi po ba ang tao, pagka ang Diyos pinangakuan, hahanapin po tayo ng Panginoon. At purihin po ang Diyos, dumating na naman po kanina, wala na naman po akong hawak na pera. Pero pinaisip sa akin ni Lord, lumapit ka sa tao na iniisip mo, purihin po ang Diyos, hindi po ako nagdalawang salita. Narito po ako at nakatayo po sa harapan ninyo sa kabutihan po ng Panginoon. At ang iba pong babahagi ko po, ang ginawa pong pagpapala sa anak ko na pangatlo. Kasi po, yun po may trabaho regular. Nalugi po ang kanilang kumpanya. Hanggang sa nahinto po sila ang nagtiyatyaga. Pero purihin po ang Diyos sa pagtitiyaga po niya. Pinagpala naman po siya kahit kaunti. Pero po gusto niya mag-abroad. Hanggang nagdasal po siya. Niyaya ko po sa gawain. Hindi po naman. Pumirma na po sila sa kontrata pero hindi po siya natawagan. Lord, anak, magtiyaga kang manalangin. Sasamahan kita sa panalangin. Lord, kung kalooban mo po ang anak ko makarating sa ibang bansa, ikaw po ang gagawa ng paraan. Binibigyan naman po sila ng taon na kukuha sa kanya. Ang gustong sweldo niya po, binirmahan na po niya. Pero po hindi kalooban ng Diyos. Kahit po dito sa ating bansa, pagpapalain po tayo. Ganyan po ang ginawa ng Diyos sa anak ko. Pinagpala po siya dito sa ating bansa. Ibinalik po ang kumpanya nila na binuksan po muli. Higit pa po sa hinihingi niya at pinirmahang kontrata ang binigay sa kanya na 25,000. Ngayon po kumikita siya ng 30,000. Ganyan po kabuti ang Panginoon. Pag po tayo nananalili sa Kanya at ang palayan po namin na kasama sa irrigation, na kailangan po ng tubig, wala na pong isupply dahil alat na. Sa Diyos po, talaga pong walang imposible. Nanalangin po kaming magkapatid. Pagkaraan po ng 4 na araw, ibinuhos po ng Panginoon ng masaganang ulan at umani po ng sagana na higit pa po sa kailangan namin. Purihin po ang Panginoon. Ganyan po kabuti ang Diyos. Basta po tayo manatili sa Kanya. Purihin po natin ang Panginoon. Purihin po natin muli ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos. At ang susunod naman po mula po sa Kawit, Cavite. Brother Mateo Diaz. Purihin ang Panginoon. Good evening, brother and sister. Ang isi-share ko lang po kasi kanina po, galing po ako sa doktor ko. Kasi last week po, nagpa-check up po ako. Ngayon po, meron pong sa laboratory po, sabi ni doktor,
meron pa akong pagagawang isang laboratory. Kaya kanina po umaga, galing po ako nagpa-laboratory po ako. Ngayon po, nung kinausap na po ako ng doktor, tuwan-tuwa po sa akin yung doktor kasi, ang galing naman, sabi ko, Dok, piniray ko po, bago po ako pumunta dito, nag-pray po ako na bigyan kayo ng karunungan at mga technician sa ospital, mga nurse, para ang maging resulta po ng aking laboratory ay normal. Kaya, tapos po, nakaupo po ako sa isang tabi. Sabi niya, bakit hindi mo pagsigawan ang kabutihan ko? Kaya, sabi ko, Lord, kung kalooban niyo po, mag-share po ako. Talagang napakabuti po dahil pagdating ko po dito, naghahanap pa po ng mga mag-share. Tapos, ang pangalawa ko pong i-share, piniray ko din po yung apo ko kasi po, hinika po, hindi po siya nakapasok. Kagabi po, magaling na po siya. Kaya nagpupuri po ako, nagpapasalamat. Ang pangatlo ko pong share ay ang kalakas at kalusugang pinagkakalob ni Yahweh sa aming mag-asawa dahil sa mga responsibilidad namin sa aming mga anak at manugang at apo ay aming nagagampanan. Kasi dalawa lang po kami, tapos may alaga po kaming dalawang apo. Tapos sa amin pa po tumitigil yung mag-asawa at isang apo ko pa pong 4th year high school at saka po yung manugang ko po. Kaya ibinabalik ko pong pasasalamat, Yahweh El Shaddai. Purihin po natin na malakas na palakpak ang ating Panginoon. Tunay nga, Sister Angie, no, na ang Diyos ang ating dakilang manggagamot. Sabi niya nga sa Biblia, I am the God that healeth thee. Kung tayo po ay mananalig at magtitiwala sa Kanya, anumang uri ng ating mga karamdaman ay kayang-kayang pagalingin ni Yahweh El Shaddai. Amen. Purihin Amen. ang Panginoon. At ang susunod naman po, mula sa Manggahan, Pasig City, Sister Ana Calaro. purihin ang Panginoon. Magandang gabi po. Pasensya na po kasi first time lang talaga ako. Ngayon lang. Pero tinawag po ako ng Panginoon noong January 1, 2005. Tapos, sa totoo lang po, hindi talaga ako dati hindi talaga ako palasimba. Tapos ngayon, nagkaroon kami ng kaunting problema sa aking sarili at saka sa mga kaibigan. Pagkatapos ngayon, pagdating po ng mga 1 linggo na ang binibilang noon, gusto kong magpakamatay. Pagkatapos ngayon, inaabutan na ako ng anak ko pagdating ng Biyernes na. Sabi ko, agahan ko na sa Lunes para ako matuloy ko na yung gagawin kong pagpakamatay. Eksakto naman, nung araw ng Sabado, kung hindi ko alam kung sino nakapagbukas ng TV na yon, si Brother Mike ang nandun na sabi ko, sinong mama ito? Tapos, sabi ko, napatawa pa ako. Sabi niya gano'n, sister, sabi niya gano'n, may problema ka. Tapos tumawa ko, sabi, huwag kang tumawa. Oops, sabi na, huwag kang tumawa. Totoo yung sinasabi ko sa iyo. Sabi niya gano'n, ito na ang tamang panahon para lumapit ka sa Panginoon. Hanggang yun, hindi ko na tumaas ang dalawa kong kamay na humingi ako ng tawad. Hanggang sumunod na, hanggang mga anak ko nakaatin na, pati asawa ko. Tapos January 1 yun 2005. Hanggang sumapit ang May 1, 2010, nag-attend pa kami ng asawa ko rito. May 4, namatay na po siya. Tapos, muntik na po akong tumalikod na namang muli. Kasi, sabi ko, kailan pa ako lumapit? Nandyan, ginawanan pa ako ng asawa. Kailangan ko siya dahil sa mga anak kong, mga nag-aaral. Sabi ko, paano ko tumaparal itong mga anak ko? Sabi ko gano'n. Tapos hanggang 2 buwan na hindi ako umatin. Hanggang sinabi nung anak ko, Ma, mag-atin ka, bumalik ka sa Panginoon. Hanggang yon, sabi ko, sige, tibayan ko na ang loob ko.
Diyos ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil yung panganay ko, yun lang nakatapos hanggang yung pangalawa, ano pa lang, fourth year college pa lang ng mechanical engineer hanggang civil engineer na yung sumunod. Hindi ko alam kung paano ko mapatapos yun. Tapos, praise the Lord, ngayon tapos na silang lahat. Panginoon, maraming salamat. Ano na po sila, may mga trabaho na sila lahat. Pero, nung nakarang taon lang, nakatapos na sila yung accountant kong bunso, tsaka yung political science, tapos tsaka yung ngayon magtutuloy yung isa ng pagkaabogado itong darating na taon. Kaya, Lord, maraming salamat sa inyo. Purihin po natin ang malakas sa palakpak ang ating Praise the Panginoon. Lord! Hallelujah! Kayo po ba ay handang-handa na para sa ating banal na Santa Misa? Tayo po ay tumayo na at dadako po tayo sa mataas na uri ng pagsamba. Wala pong iba ang banal na misa at ang gagamitin po ng Panginoon mula po sa Mary Immaculate Parish, Better Living, Parañaque. Reverend Father John Paulo Bautista. Purihin ang Panginoon.